Kaka-chainsmoke ko ay parang unti-unti nang sinasarahan ng lagusan ng hangin sa lalamunan ko. Nagiging masikip na parang pinong lagusan sa ilalim ng lupa. Doon ko lang napangsin kung gaano ako tinakasan ng panahon nang mawala ang trance na kumulong sa utak ko. Sa paanan ko nagkalat ang mga lukot na lata ng beer at nadurog na upos ng sigarilyo, para bang bumuo ng altar para sa sarili kong pagkawasak. Basa ang upuan, pawis ko, alak ko, at lahat ng natitira kong awa sa sarili. Hinugot ko mula sa grocery bag ang isa pang beer. Mainit, nakakasuya, pero tumunog pa rin ang pagbukas nito. Lalong bumigat ang talukap ko habang hinahayaan kong lumubog ang natitirang wisyo ko. Sinimsim ko ang maligamgam na beer na alam kong dapat ko nang isuka, at iniwan ko na naman ang sarili kong isip para lamunin ang dilim. Sunod-sunod ang sigarilyo. Halos hindi ko maramdaman ang pagitan. Pwedeng dumaan ang buong mundo sa harap ko at hindi ko mapapansin. Mas totoo pa yata ang usok kaysa sa akin. Sa di kalayuan, nakikita ko sa bintana ang pagdaan ng mga pamilyang nagtatawanan. Ramdam ko ang init ng pagmamahalan nilang naghahalo, parang masangsang na amoy sa ilong ko. Mga magkasintahang dikit na dikit, lumulusot sa tabi ko na para bang wala akong anyo, wala akong bigat, wala akong buhay. Lahat sila nag-iiwan ng nakakasukang ningning. At ako, nakatingin lang, naiinis, nandidiri. Sana maramdaman nila kahit kapiraso ng paghihirap na nakadikit sa balat ko, parang mantika ng lumang prituhan. Nagtagal ako roon habang dahan-dahang nilalamon ng dilim ng langit. Ang asul na parang hininga ng mundo, napalitan ng kulay abo na parang sa libingan. Nang tuluyang lumubog ang araw, naglaho ang mga tawa, ang mga yakap, ang mga ingay. Ang natira na lang ay yung mga nilalang na hindi dapat makita kapag gabi. At isa na roon. Sinubukan kong pagtuunan ng mata ko sa relo. 9:45 PM. 15 minuto pa. Kaya balik ako sa ginagawa ko. Laklak dito, hit-hit doon. Inuutusan kong lunukin ng baga ko ang usok. Pilit, parang parusa. Silip ulit sa relo. 9:56 PM. Kinikis-kis ko ang gilid ng bulsa ko. May malamig na pawis na umatake sa mukha ko. Hindi yung init lasing na dati kong kilala. Parang may humihila sa puso ko palabas ng dibdib. At nang tignan ko ulit, 9:59 PM. Hinugot ko ang mabigat na bakal. Malamig, mabigat, tahimik, maliban sa tunog ng relo na parang may nagbibilang ng natitirang sandali ko. Idiniin ko ang baril sa ulo ko. Tumutok ang tingin ko sa oras. 10 PM. Tinanggal ko ang safety. Ang daliri ko dahan-dahang inilatag sa gatilyo. Sa loob ng isang iglap, bumalik lahat ng alaala. Ang sigaw, ang dugo, ang mga mata ng pamilya kong hindi ko na mababalikan. Pero handa ako. Sa wakas, handa na ako. Pumikit ako ng mahigpit, pero may malamig na dumampi sa akin. Sa umpisa, akala ko bala na, pero hindi. May humawak sa kamay ko, sa mismong kamay na may hawak ng baril. Malamig, sobrang lamig, parang kamay na hindi na dapat gumagalaw. Nang imulat ko ang mata ko, nakita ko siya. Isang matandang nakasilhouette sa ilalim ng ilaw ng bahay ko. Madumi, tuyutang balat, halos wala ng anyong tao. Pero nakatayo siya roon, nakatitig sa akin. At ang kamay niya, nakapatong sa kamay ko. Hindi ko alam kung ilang sandali akong nakatula sa kanya. Sino siya?
Paano siya nakapasok dito? Parang kinain ng hangin ng lahat ng ingay. Wala siyang sinabi, hindi siya gumalaw, pero unti-unti niyang ibinaba ang kamay ko. At kasabay noon, may kakaibang bigat na bumuhos sa dibdib ko. Parang sinisip-sip palabas ang lahat ng laman. Iniwan akong hungkak. Umupo siya sa sofa katabi ko. Walang salita, walang simula, walang realisasyon. Sa tabi namin, may munting memoryal. Bulaklak, litrato, kandilang na tunaw ng araw at ulan. Sa bawat segundo, parang lumalapit ang anyo nito sa akin, gumagapang sa lupa. Umusog ako pero parang sinundan ako ng presensya. Hindi iyon tao. Alam kong hindi iyon tao. Walang ingay nang kumuha siya ng beer mula sa plastic bag ko. Hilang-hila, piniga niya ang laman ng lata sa lalamunan niya parang tubig sa bangkay. Hindi man lang kumurap. At habang nakatitig ako, parang mas lumiwanag ang mukha niya mula sa ilaw. Hindi dahil sa liwanag, kundi sa mga bakas. Bitak-bitak na balat. Itim na mata na parang walang budhi o butas lang patungo sa wala. Mukhang dati siyang tao, pero matagal na mukhang siyang naagnas na bangkay. May hawak siyang sulat sa palad niya. Madumi, parang galing sa bulsa ng patay. Papunta yung kamay niya sa akin at ibinagsak niya yung papel sa hita ko. Hindi ko alam kung paano ko binuksan ng sobre. Parang nanginginig yung mga daliri ko kahit hindi ko nararamdaman ang sarili kong katawan. Nakasulat doon parang mensahe ng isang tao na malapit ng yumao. Salamat kung binabasa mo ito. Sana nakuha ko lahat ng sakit mo. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng ginawa ko sa iyo at sa pamilya mo. Ingatan mo ang kaluluwa mo. Nang natapos kong basahin, lumingon ako para tignan siya pero patay na siya. Slumped, may butas sa ulo, hawak pa ang baril, at ang itim na dugo, dahan-dahang tumutulo parang tinta na gumuguhit sa semento. Pero walang tunog. Dumiretso ako sa presinto. Wala silang nakita sa bahay, wala silang napulot, walang bakas, walang matandang naaagnas ang katawan. At tinignan lang ako ng mga pulis, lasing, wasak at dinismiss nila ang lahat. Pero pag alis ng mga pulis, may isang liham sa ilalim ng pinto. Nakasaad doon, ang lalaking nakapatay sa mag-ina mo, namatay na sa kulungan. Ilang araw bago ako bumisita sa iyo. Hindi ko binitawan ang liham ng matanda. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero dala ko pa rin iyon hanggang ngayon. At sa bawat dampi nito sa bulsa ko, parang may malamig na kamay na nakahawak pa rin sa akin, humihigop ng sakit na maraming taon ko nang dinadala. Pero totoo ang huling mensahe ng unang sulat. Ang tanging hindi pwedeng agawin ng sino man sa iyo ay ang kaluluwa mo. Kailangan mo itong ibigay ng bukal sa kalooban, gagaya ng ginawa ng lalaking pumaslang sa mag-ina ko. Pinalpalit niya ang kaluluwa niya para iligtas niya ako ni kamatayan mula sa aking sarili, para mabigyan ulit ako ng pagkakataon sa buhay. Hindi ko mapapatawad ang lalaking iyon kahit kailan, pero nagpapasalamat ako na binigyan pa ako ulit ng isa pang pagkakataon para magbago. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.